namin papurihan, pasamba, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Kailangan po namin ang aming mga kapatiran, patungo po rito, sabayan mo po sila ng ingatan, at pag-iin na narito ay sabayan mo rin upang sa ganoon ay huwag kami masukso ng kaaway sa ibang bagay, mga dalahanin na naiwan sa bahay namin, bagkus ay mag-focus kami, Panginoon, sa mga katotohanan. At sa iyong mensahe, nais na ipaabot sa amin, Panginoon, at aming itong ipamuhay sa ipang pag-ibaging matalino sa araw-araw. Kaya ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ito natin ang Panginoon. Amen po. Wala. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay huling linggo ng June at bilis po, no? Patatapos na po ang kadaling taon. Malapit na ulit ang December. Okay? So, bilis ng panahon, no? At purihin natin ng Diyos sa patuloy na paggagabay, pag-iingat sa atin, at sa kanyang kabutihan. At mapalad po tayo na sapagkat every last Sunday of the month ay lagi nating inimbitahan ng ating mga missionary doon sa kabundukan para ma-update po tayo sa ating ministry. So, kung mapapansin nyo, ay kukunti yung mga dumadalo sa atin pag-linggo, pero hindi lang po nasusukat yan at makita natin yung ginagawa ng Diyos sa ating church doon sa kabundukan. At hindi po paramihan yan. Marami po kasi mga churches for the sake na dumami sila, gagawa sila ng mga panginikayat, mga methodology para lang mahihike. Pero hindi natin pwedeng bawasan o lang ay bungisan ang salita ng Diyos para lang sa for the sake na makarami tayo. Sa atin, ihahayag natin ang katotohanan at naniniwala tayo kung tayo talagang pinili ng Panginoon, nasasabitan natin ang katotohanan at mamumuhay po tayo dito. Kaya sa diwa pong ito, tayo po ay makinig at ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na dadalhin po ng ating missionary pastor, si Pastor Ronnie. Good morning po sa lahat. Kapag kumakanta tayo ay mali ang aking pakiramdam. Pakiramdam kanina parang marami tao sa likod ko. Kung paman ay puri ng Diyos sa buhay ng bawat isa nandito. And again, isa hong malaking pribileyo na naman na ako po ay makatayo sa pulpito po ito. Bagamat hindi ako parapat-dapat, ngunit salamat sa Diyos sa kanyang kagandahang loob at biyaya na patuloy na ikita at itinararanas sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, at maging sa bawat isa sa inyo. Konting update lamang po sa nangyayari sa kabundukan ng Rosario. Itong buwan ng June ay sa pagsisimula ng buwan ng June ay meron tayong naging bisita from Alberta, University of Alberta, Canada, at para sa natatanging pagsaksi nila sa meeting namin at kung ano yung status ng pamumuhay natin ng mga Pilipino. At ang main focus nila ay ang kung saan kumukuha ang marami sa atin kapag tayo ay nagigipit or nangangailangan. At bagamat nahirapan kami na kumakusap dahil English. So, kahit paano ay sa biyaya ng Diyos ay nakapag-communicate tayo sa kanila. Nandiyan naman ang isa nating good friend of ours na si Brother Simon.
At fluent naman siya sa English. So siya ang mga nakipag-communicate. At then pagdating sa one-on-one ay medyo may kahirapan. But then, biyaya ng Panginoon. No? At ganun din, ang kooperatiba ng mga Kumska groups all over Rosario ay hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang pagiging legit or pagrehistro dahil sa ilang mga issues. Pero itong July 8, hopefully, God willing, ay maging rehistrado na siya sa CDA at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. At malaki ang itutulong nito sa mga Kumska members dahil una sa lahat ang salita ng Diyos ay may papangaral sa kanila. Ganun din, na-celebrate sa biyaya ng Diyos sa kanyang kapurihan ang founding anniversary ng ating dalawang church po doon, ang Ilaga, ika-9 na taon, at ang Sisitulos, ika-20 taon existence sa biyaya po ng Panginoon. At, sorry kung hindi namin kayo naimbitahan or hindi namin kayo maimbitahan dahil sa fund na meron kami sa ngayon ang bawat churches. At isa pa, purihin natin ang Diyos dahil dinidinig niya ating panalangin. Alam ko, kasama namin kayo sa panalangin na magkaroon ng sariling pagtatayuan ng lupa, sariling lupa na pagtatayuan ng simbahan sa Barangay Matamis. Purihin ng Diyos dahil meron tayong, sa ngayon masasabi ko pang church-goer siya. Di pa sila baptized at merong hindi magandang background dati itong mag-asawang ito, but then sa biyaya ng Panginoon, kung yun yung kalooban niya, then mangyayari po yun. So ang next na panalangin natin ay building fund at sunod mas malayo kasi ito doon sa mga kapatiran natin na dumadalo sa kasalukuyan naming dinadausan. Nakarating na doon si Pastor Owe doon sa may stage ng elementary school ng Matamis. Si Susan nakarating doon. So may ilan tayong kapatiran na malayo na kanilang nilalakad. So dito po sa dinonate na lupa, mas doble yung layo na kanilang lalakarin. So ang aming dalangin na kasabay na kung ma-approve, kung okay, kung ito yung kalooban ng Diyos, kung lupang ito na pagtatayo ng simbahan, then hiling din natin na magkaroon din ng sakyan. So kung ano kalooban ng Diyos, then doon tayo. Yan ang lagi kong pinaninindigan, as long as sumusunod ka sa Panginoon na walang reklamo, alam ng Diyos ang iyong kailangan. And bukas ay another na biyaya ng Panginoon sa inyong mga missionary. Kami ni Pastor JL ay pupunta ng Daraga Albay for free, walang gastos. At ito ay dahil sa pagkikipag-tie up natin kay Pastor Joel. Yung grupo nila ay at AMG, CGP, at mga mananampalatayang gumagawa, Church Growth Philippines. So first time namin dadalo, sabi sa amin ito ay planning. But then, kami ay na-amaze dahil for 5 days, July 1 hanggang July 5, yung aming full planning. So parang ang daming paplanuhin. Anyway, so sabi namin, pinag-pray namin na nawa, anuman ang aming matututunan ay talagang malaki ang maitutulong sa mga churches na hawak natin sa ngayon at sa mga binabalak pa nating mga outreaches dahil kinakailangan pang magbukas ng isa pa para naman si Pastor Ray ay makasama na maging kaagapay din ng AMG CGP. Hopefully na makasama rin namin si Pastor Ray at ganun din si Pastor Owe, of course. No? So purihin po ang Panginoon sa mga gawain na iyan na kanyang pinagkakatiwala sa atin. Bagamat hindi tayo nararapat. But then, pinapakita lamang ng Panginoon na yung kanyang biyaya, kagandahan loob ay nag-uumapaw para sa atin na hindi nararapat. At nararapat lamang na ibigay sa Diyos ang mataas na uri ng pagsamba at paggalang at pagpapasalamat. Okay?
So, in behalf sa mga kapatiran sa Upland sa Batangas, ay nais ko pong iparating sa inyo ang pangumusta nila at dalangin din namin na makabisita kayo ulit. No? Isa na dyan ang BBS dati, lalo na sa Matamis, but then nagkaroon ng mga problema. So, hindi nagbabago yung pangumusta na gusto kayong makausap, makipag-umustahan. Okay? So, yun yung nais kong parating sa inyo lahat sa mga kapatiran po natin doon sa Upland. Sana wala akong nakalimutan na i-update sa inyo. Okay? So, ngayon po, dadako tayo sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos, paghahayag ng salita ng Panginoon. At ito ay ating matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas. Ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas, Kabanata 2 at mga talatang 1 hanggang 5. Colossians chapter 2 verses 1 up to verse 5. Ang theme ay hinango po natin doon sa verse 5. So kung nandyan na kayo, babasahin ko po sa inyo sa ASNB version. Sabi rito, nais kong malaman niyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganun din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at maunawaan niyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko at masaya ako dahil maayos ang pamumuhay niyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Saglit tayong manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ang siyang may akda ng buong Biblia. At ito ay maunawaan lamang kung kami inyong biyayaan ng kaalaman sa tulong ng inyong Espiritu Santo. Sumagang ito, kami nagpapakumbaba at nagsusumango sa inyo. Ang nawa ay pagpalain ng mga aral sa mga talatang aming binasa na isinulat ng isa ninyong tapat na lingkod, si Apostol Pablo. Nawa kayo ay aming maparangalan, mahayag sa aming kalagitnaan kung gaano kayo kadakila at malaman namin marinig, maaaring muling marinig, maaaring ngayon pa lamang namin marinig kung ano yung dakilang plan sa amin na iyong iglesia. At maging sa aming mga kapatid na manunood sa makikinig sa recorded nitong pananambahan namin, sila man ay inyong patuloy na lingapin, sila man ay patuloy yung pagpalangin sa pamamagitan ng mga pagpapahayag ng iyong mga salita sa umaga kong ito. Maasa kami na aming kahilingan ang iyong pagkakaloob sa karangal ng iyong banal na pangalan. Hiling namin ito sa ngalan ng iyong anak mo sa Jesus. Amen. Amen. Ang tema natin ngayong umaga, sabi ko kanina sa verse 5 ay pinamagatang The Mature Church, which is good order and firm in faith. The mature church, good order and firm in faith. Siguro hindi lingid sa inyong kalaman na mayroong isa sa highlight ng paglilitis sa Senado ng ating bansa ngayon ay ang tungkol sa isang mayor. Siya ay mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. At ang issue ay tungkol sa matinding anomalya ng POGO or Philippine Offshore Gaming Operator. Ito ay ang uri ng sugal na nakita natin sa mga balita, pagre-raid ng mga POGO hub
o Spogo establishment ay maraming mga karumal-dumal na mga nangyayari. But ang main na naka-attract sa maraming Pilipino kung bakit kailangan tutukan yung case niyang ito ay ang patungkol sa kanyang nasyonalidad. Kina-question ang kanyang nasyonalidad na allegedly siya ay isang Chinese citizen at nangiispiya sa ating bansa. At sa isang hearing, yung napanood din, ay para mapatunayan ang kanyang nasyonalidad na kung saan kanyang pinaninindigan. Nasabi niya, ako ay Filipino. Okay? Then sinabi ng isang senador na para mapatunayan ikaw ay Filipino, dapat mong awitin para sa amin ang Philippine National Anthem, ang Lupang Hinirang, at ang Bahay Kubo. At sinong totoong Pilipino ang nakakalimot lalo na sa Bahay Kubo? Sino makakalimot na tunay na Pilipino na makakalimot sa Lupang Hinirang? Actually, yung Lupang Hinirang, alam natin dyan, Bayang Magiliw. May pagkakamali pero yung tono, hindi yan mawawala if you are really true Filipino. Na alam natin kung anong sagot niya. Pwede po bang mag-review? Yan yung kanyang sagot. At lately, ay yung pumasok, ilang taon na nakalipas na batang Alice at yung current na mayor ng Bamban ay tumugma ang kanilang fingerprint. So ang gusto kong i-highlight kung bakit yan ang aking introduction ay yung kanyang firm standing kahit kasinungalingan. Makikita mo kahit na pagtawanan siya ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang depensa, nakikita natin yung kanyang firm, yung kanyang katatagan, yung kanyang paninindigan, kung ano yung itinanim sa kanyang isipan, kung sino man ang nasa likod niya, para gawin niya ang pandaraya sa ating bansa. No? Sabi ko rito, she and her nation, China, stand firm to their invented truth to make the world believe them for them to possess whatever they want to. Naninindigan sila dahil meron silang hinahangad. At alam ko, hindi yan lihim sa ating mga pang-unawa. Sa ating talata na pag-aaralan ngayong umaga, si Apostol Pablo ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa verse 5. Hindi pong mapapansin. Nasabi niya, kahit wala ako riyan sa inyo, at kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Bakit po wala si Pablo doon? Ang totoo, kahit minsan hindi ho nakarating sa Apostol Pablo sa church sa Colossus. Ang founder ng church o ang ginamit ng Diyos para maitatag ang kanyang iglesia doon po sa Colossae, walang iba kundi si Epaphras. At naniniwala ang maraming mga Bible scholar at theologian na si Epaphras ay isa sa bunga ng missionary journey ni Apostol Pablo. At that's why hindi nakarating doon si Pablo at isinulat niya itong sulat na ito. Siya po ay currently na nakakulong sa Rome. Kaya nga, sabi niya, kahit wala ko riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. And then, sabi niya, at masaya ako dahil maayos ang pamumuhay ninyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. So nag-express siya ng kanyang kagalakan. Bakit siya masaya? Dahil si Epaphras po, nung nagkaroon ng problema about sa false teaching doon po sa Colossae, siya po ay naglaan ng panahon para makapunta sa lugar na kung saan nakakulong si Apostol Pablo. At doon niya nalaman kung ano ang kalagayan ng mga mananampalataya ng iglesia doon sa Colossus. That's why ang kanyang nalaman, itong mga kapatiran doon ay alin? Sila ay mayroong maayos na pamumuhay in good order. Yan po ang English po niyan. At pangalawa, sila ay alin? Matatag. Mayroon pong paninindigan doon sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Now, yung theme natin na good order and firm, yan pong dalawang salitang yan ay parehas na galing sa Greek word na ginagamit para sa military. No? Ibig sabihin, nananatili sa kanilang hanay. Okay? Nananatiling nakikinig sa kanilang superior at ginaganap anuman ang kanilang napapakinggan. So yan pong dalawang salita again ay parehas na military term sa Greek word na ang actual na kahulugan, lalo tigit yung good order, official dignity. Alam natin ang mga sundalo may pinoprotektahang dignidad. Kaya nga mapapansin natin, mayroon na lang bastang lumalabas na baho ang hanay ng mga sundalo kalaunan, pero sa simula, pinagtatakpan nila yon. Kasi bakit? Dahil sa kanilang dignidad. At sa ganyang diwa din, hindi yung kung may pinagtatakpan, kundi yung dignidad, yan din yung ginamit ni Pablo na kalagayan ng mga mananampalataya doon sa Colossus. In Greek word na kahulugan. At pangalawa, yung salitang firmness of the faith ay ang actual niyang translation from Greek word, confirm stability. Okay? Tiyak, sigurado ang kanilang paninindigan. Tested. Okay? Kumbaga. So, ibig sabihin, ang iglesia po doon sa Colossus ay meron hindi mapipintasang dignidad. Ibig sabihin, nakikita sa lipunan, nakikita ng komunidad na kanilang ginagalawan ang uri ng kanilang pamumuhay. Okay? Hindi, walang maipula, walang maipintas pagdating sa kanilang pamumuhay, yung kanilang dignidad. May maayos na pamumuhay. Yan po yung translation natin sa Tagalog version. Sabi niya, masaya ako dahil maayos ang pamumuhay ninyo. No? Meron silang hindi mapipintas ang dignidad ayon sa salita ng Diyos. Hindi para na kilitiin nila ang mga taong nakapalibot sa kanila na hindi mananampalataya o maayos sila sa pamumuhay ng mundo. No. Hindi yun yung tinutukoy dyan na maayos na pamumuhay. Kundi alin, nakabase sa salita ng Diyos. Hindi nila ikinukompromiso ang kanilang pagsunod. Yan po ang tinutukoy ni Pablo na alin. Meron silang mabuting pamumuhay. And then, ganun din, meron din silang matibay, may paninindigan. Sa salitang Batangas, pulido. Na alin? Na paninindigan sa salita ng Diyos. Firm. Kaya ang ginamit sa English, firmness. Pulido. May matatag. Kumbaga, sa isang pundasyon, kahapon ay pagdating ko, pagdating ng hapon, dahil sa kwarto lang ako doon sa pastoral house ni Pastor Owe, nung ako ay pumunta na sa kanila, doon sa ginagawa nito, inawakan ko yung haligi, yung tiles ko, tapos inuuga ko. Okay? So yun yung halimbawa, no? Yung firm. Kahit anong uga mo sa isang haligi, hindi mo magagalaw. At yan ang kalagayan ng mga mananampalataya saan? Sa Colossus. No, firmness in the faith. No, sila'y mayroong matatag, may pulidong pananampalataya o pananalig o pananangan, panghahawak saan? Sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At yung pong katatagan at mabuting pamumuhay ng isang iglesia ay dapat nakasalig lamang sa buhay at nananatiling salita ng Diyos. Not to suit yung gusto ng mga taong nasa paligid nila, but for the glory of God. Alam natin na nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos kung ang kanyang kalooban, ang kanyang banal na salita ay ating sinusunod. Okay? So, kahit na si Pablo ay hindi niya kayang pumunta doon sa Colossus, nakita natin yung kanya pong pagsisikap. Actually, ang ginamit po na salita ay struggle. No? He struggled dyan po sa verse 1 ng chapter 2. No, nais kong malaman ninyo na gayon na lamang ang pagsisikap ko. For I struggle about you, concerning you. Ginamit din niya yan doon sa last
verse ng chapter 1. Chapter 1 verse 26. Sabi, chapter 1 verse 29, verse 29. Ito ang aking pinagsisikapan. Same word. Pinagsisikapan na alin? Na matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. No? Nandoon yung kanyang struggle. Ano yung kanyang pinagsisikapan? Hindi niya nakita itong mga mananampalataya at kailanman hindi pa siya nakikita. Pero nakita natin kung ano ang laman ng puso ng isang lingkod ng Diyos. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para luwalhati ng Diyos at para sa kapakinabangan ng mga mananampalataya. Ang totoong lingkod ng Diyos ay maraming sakripisyo alang-alang sa mga mananampalataya. Okay? At yun yung kanyang binabanggit na struggle at ano yung kanyang pinagsisikapan na ang mga mananampalataya ay humantong sa tunay na maturity. Maging, kumbaga sa bunga, maging hinog. Okay? Hindi yung mukhang hinog pero bulok. Ang dahilan ng pagdilaw ng bunga ay nabubulok sa loob. Nakakita na ba kayo ng ganyan klaseng bunga? Ay hinog na nung binuksan mo. Bulok, sira. Hindi yon, no? Ang hangarin ni Pablo, yung malalim niyang pagsisikap, o sa English, yung struggle niya, na makita ang mga mananampalataya sa Colossus, ganoon din sa Laodicea, na sila ay matured or sila ay malago sa pananampalataya. Ibig sabihin, iyan ay kanyang panalangin palagi sa lahat ng mga iglesia. Hindi lamang ang Colossus, hindi lamang ang Laodicea, maging sa Efeso, sa Corinto, sa Roma, yan ang laman ng puso ni Apostol Pablo. No? Bilang mangangaral, bilang apostol, at bilang lingkod ng Diyos, gawin ang lahat ng kaya niyang gawin sa biyaya ng Diyos na maging matured ang mga mananampalataya. At yan din yung layunin naming mga lingkod ng FCC. Yan din ang malalim, alam ko, na laman ng puso ng inyong Pastor Tito, Pastor Owen. At ganoon din kami na maging matured ang bawat isa. Okay? At yan yung pinapakita rito ni Apostol Pablo. So, dalawa ang pinatutungkulan ng mensahe ito. Una sa amin na mga lingkod. At pangalawa sa inyo na mga kapatid namin sa pananampalataya naming pinaglilingkuran. Ganun din para sa atin ang sulat na ito. Kung inyo pong mapansin sa verse 1 na doon sa verse 5, hindi ako makapunta riyan. Hindi niyo sabihin, hindi niyo pa ako nakikita. Hindi ko rin kayo nakikita. Kaya ako sumulat. Gusto lang ganun yung kanyang sinasabi. At ganun din sa atin, hindi rin natin nakikita si Pablo at hindi pa niya tayo nakikita. Ibig sabihin, ang kanyang sulat ay para sa lahat. Na alin? Na mag-mature. Na lumago. Hindi na mananatiling sangkol or baby. Ba't hindi mawawala na merong baby Christian na bakit bago pa lang na mananampalataya? Okay? So, ang sulat na ito ni Pablo ay ginagamit ng Diyos upang ang iglesia ay maging malago. Ang mensahe na nais ko pong ihayag sa ating kalagitnaan, ang tunay na iglesia ay dapat nakikita ang maayos na pamumuhay at may matibay na pananalig kay Kristo. Ang tunay na iglesia ay dapat nakikita ang maayos, kalugod-lugod na pamumuhay sa Diyos at matibay may paninindigan na pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung mensahe na nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan. Again, ang church sa Colossus ay isang mabuting church. Hindi ito kagaya ng church sa Corinto at sa Galatia na maraming issues about sin. Kung nabasa niyo po yung 1 Corinthians and 2 Corinthians, marami pong in-address doon si Pablo na buhay kasalanan ng ilang mananampalataya. Isa na diyan yung pong pakikiapid. At same thing din doon sa Galatia, sa ibang church, ang kanyang address na problema ay katamaran. Pero dito po sa Colossus, masasabi natin they were good church. They were good Christian. Meron silang magandang paninindigan sa salita ng Diyos. At hindi lamang sila naninindigan sa salita ng Diyos, kundi
meron silang pamumuhay in accordance sa kanilang pinaninin, bigas, umaayon ang kanilang pamumuhay doon sa pinaninindigan nilang salita ng Diyos. Sa lahat ng mga churches, yes, ang Colossus ay masasabing good church, pero lahat ng church ay merong hinaharap na mga problema. At ang number one na problema, ang bawat churches, lahat ng church meron ito, maging tayo man, ay ang alin? Spiritual opposition. Meron pong pakikibaka pagdating po sa mga katotohanan na meron tayo, na may mga taong kumukontra. May mga individual na gustong sirain ang mga katotohanan na natutunan natin na iniyag sa atin ng salita ng Diyos. At kung ito po ay hindi mabibigyan agad ng dapat na tugon, ito ay magdudulot ng discouragement. Ito ay magdudulot at ng pinakamatindi sa lahat, division sa mga mananampalataya. Okay? At ang pinakamatindi na spiritual opposition ay ang false teaching. Sa ngayon po, ang false teaching ay hindi na masyadong naaaninag. Malalaman niyo ito in the term almost true teaching. Sa salitang Batangas, ngaling-ngaling totoo. Mukhang totoo. Ang mukhang totoo ay walang pagkaiba sa kasinungalingan. May isa pang term yan sa English, masarap pakinggan. Sugar-coated truth. Kumbaga, yung kasinungalingan, binalutan niya ng alin, ng salita ng Diyos. Which is na magdudulot pa rin yun ng alin, ng pagkakurap ng mga katotohanan na mayroon ang body of Christ. That's why napaka-importante na patuloy nating i-evaluate ang kalusugan ng ating iglesia. At ano yung kalusugan na tinutukoy ko? Spiritual health. Kumusta ang ating pong mga pinaniniwalaan? Nakaayon pa ba sa salita ng Diyos? O baka nakaayon sa kung ano ang gusto mo lang paniwalaan? Ang Biblia ay sinulat hindi para sa iyong gusto, kundi dapat mo itong tanggapin bilang paggalang at pagkilala sa iisang tunay na Diyos. Okay? So, kumusta ang ating pong kalusugang espiritual? Ito yung struggle ni Pablo. Ito yung malalim niyang hangarin at hindi namamatay na panalangin niya para sa mga mananampalataya. Alam niyo po, nung lumalapit na yung araw na ito, na pagpunta ko rito, ang aking dalangin sa Panginoon Lord, ano ang aking pinimensahe sa mga kapatiran ko roon. And then, ipinaalala sa akin ng Panginoon, ano ba ang laman ng iyong panalangin para sa kanila? And then, may nabasa akong isang book na tinalakay itong verses na ito. Ito yung nilalaman ng aking panalangin. Okay? Hindi dahil sa magaling ako, kaya nakaayon sa talatang ito aking panalangin. Sino ako? Para magsumayo sa inyong harapan. Ganun pa man, higit na ang Diyos ang may malalim na hangarin para sa bawat isa sa atin na tayo ay alin, maging matured na mga mananampalataya. Para sa ating ngayon, nais ng Diyos na tayo ay lumago na ang ating kalusugang espiritual ay tunay ngang kinalulugdan ng Diyos. Kagaya ni Pablo, masasabi niya ng Panginoon, masaya ako sapagkat kayo ay namumuhay ng mabuti at may paninindigan sa pananampalataya kay Kristo. Yan yung desire ni Pablo. At yan din yung desire namin na may pagmalaki namin kayo. Na mga mananampalataya ay alin, may mabuting pamumuhay, na may matatag na pananampalataya kay Kristo. Now, sa ating mga talatang pag-aaralan, mayroong tayong matutunang 4 sa umagang ito na binanggit si Pablo, na kung saan taglay ng healthy church or malagong iglesia. So
So, apat na mga kalidad or apat na mga qualities na ang iglesia ay makakitaan ito upang masabing malagong iglesia or mabuti o nakakalugod na pamumuhay sa Diyos at may matibay at naninindigan sa pananampalataya. Tignan natin ang verse 1 at verse 2 ng Colossus chapter 2. Nais kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganun din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Verse 2, ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat. Suppose tayo dyan. Ang isang karakter na taglay dapat ng isang malagong iglesia, sa English, encourage or strong heart. Encourage or strong heart. Matatag na kalooban. Actually, ang heart dito ay yung pinagmumulan ng desisyon, yung pinagmumulan ng iyong hangarin, o yung mismong hangarin mo. Ano yung sabi niya? Encourage, matatag. Hindi niya sinabing strong dahil they are weak. Actually, they are strong. But, hindi sapat yun. Kinakailangan na mas lalo pa. No? Mas lalo pang maging matatag. Mas lalo pa silang nananangan sa salita ng Diyos. Kinakailangan mas malakas pa kaysa sa dati. Alam niyo po, nung ako ay nasa probinsya sa Pentecostal Church, isa sa mga invento naming salita pag kinumusta, halimbawa, kapatid, kumusta ka? Ang aming isasagot, mas mabuti kaysa sa dati. Wow. Yan dapat yung sagot namin noon. But then, kung hindi naman yan totoo, bakit yung sasagot yan? Kung nangangailangan mo ng encouragement, kung nangangailangan ka ng advice, kung nangangailangan ka ng pagtapik sa balikat, nangangailangan ka ng prayer, so panlabas lamang yun. Na ang sagot mo ay mas okay kaysa sa dati. Mas masaya kaysa sa dati. Wala hong kwenta yan kung ang totoo mong kalagayan, you are weak. At here, sa ating pinag-aaralan, ang church sa Colossus, they are good church. Sila ay mabuting mga mananampalataya, verse 5. But ano ang desire ni Pablo? For them to be in a strong heart. Na sila ay mas lalo pang malakas. Yung kanilang kalooban. Ang meaning nito sa Greek word, someone who comes along and gives you biblical counsel or to encourage you to persevere. Now, lalo pang magsumikap, magtiyaga, maging masigasig. Na binanggit din ito ni Pablo doon sa chapter 4 verse 8. Kung titignan natin yung pagbanggit din niya. Now, sa verse 7, sinasabi diyan na dumating si Tikiko, isang mananampalataya na kagaya ni Epapras at Timoteo, nagbalita sa kaniya. Then ano sabi niya sa verse 8? Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan. Anong sabi pa? Nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Ibig sabihin, isa sa nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya ay ang marinig ang kapwa mananampalataya na nagsisikap pa parangalan ng Diyos. Na mayroong nangyayaring pagkilos ang Diyos sa kanyang mga hinirang. Kaya importante ang alin? Ang ating fellowship. Importante ang ating pagsasama-sama sa salita ng Panginoon. May share natin kung gaano kabuti sa atin ang Diyos. May share natin yung mga struggle natin for us to pray for one another. Dahil isa rin sa nagpapalakas sa ating buhay spiritual ay ang sama-samang pananalangin. Ang pananalanginan sa isa't isa. Same thing, binanggit din ito ni Pablo doon sa kanyang sulat sa church sa Ephesus. Ephesians chapter 6 verse 22. Ephesians chapter 6 verse 22, kaya't isinusugo ko siya sa inyo. Ganun din, si Tikiko rin po ang kanyang tinutukoy rito. Kaya't isinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Hindi lamang sa Colossae, hindi lamang sa Colossus,
Kasi nga si Pablo ay nakakulong during that time. Pero ginamit ni Pablo ang kanyang kalagayan para maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nasa loob ng kulungan. Ibig sabihin, it is an encouragement sa mga mananampalataya. Kung si Pablo nakakulong, hindi napigilan ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, lalo na ang mga malaya. Pansin niyo po, maraming mga Kristiyano parang nakakulong. Hindi ako makapaghayos, hindi ako makapag-share kasi bakit? Busy ako, nakakulong sa kabisihan. Nahihiya ako. O di kaya natatakot ako. Pero sa pamamagitan ni Tychicus, ni Epapras, ni Timoteo, kinuwento sa kanila kung ano ang nangyayari kay Pablo kahit na siya ay alin. Nakakulong. To encourage them. For them to have a strong heart. Nais ni Pablo na sila'y magkaroon ng matibay na kalooban sa kanilang commitment kay Kristo, sa kanilang pakikiisa kay Kristo, sa kanilang pangako kay Kristo. Ang kanilang pag-ibig at paglilingkod kay Kristo ay huwag nilang ikompromiso. But they should have a courage or courageous heart. Magampanan ninyo. At ganun din, same thing, encouraging one another to do the same. Okay? Yan yung kapatirang pagkitungo. Hikayatin ang bawat isa na maging matatag sa pananampalataya. Number 2, sa pagpapatuloy ng verse 2, ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat, at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Pag-isahin kayo sa pag-ibig. Dito sa salin ng poimen, at upang mabuklod sila. At tinutukoy niya sila ang mga mananampalataya na hindi pa nakikita si Pablo. Ang mga mananampalataya hindi pa nakikita ni Apostol Pablo. Hindi lamang palakasin ang kanilang loob, kundi number 2, mabuklod sa pag-ibig. So number 2 na karakteristik na taglay ng healthy church, unity in love. Unity or solidarity. Merong pagkakaisa sa pag-ibig, nag-iibigan, na merong pang binanggit si Pablo diyan po sa kanyang sulat sa Colossus chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14, sabi rito, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan, kasi po, na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Okay? So mas klaro na pagbanggit about sa solidarity in love. Dapat taglayin. Ibig sabihin na taglayin dapat na-i-express, nakikita ng bawat kapatiran itong may pagkakaisang pag-ibig. At alam ko, pinag-aaralan nyo ngayon ang 1 Peter. Ito rin ang tinuturo ni Pedro noon sa mga mananampalatayang nangalat na kanyang sinulatan dahil sa persecution under Nero. Ang alin yun? Ang fervently loving the brethren. Yun yung kanyang pagbanggit sa uri ng pag-ibig nito. Why? Bakit ganun na sinasabi ni Pablo, ni Pedro, ni Juan? Dahil sila'y tumanggap ng utos galing sa Panginoon. Para kanino ang ating pag-iibigan? Yes, meron tayong pakinabang. Kung tayo nag-iibigan, kung tayo'y nagtutulungan, kung tayo nagdadamayan, yes, meron tayong pakinabang sa isa't isa. May express natin yung pag-ibig natin kay Kristo, tama? Yung ating pong pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa. Pero may isa pang dahilan kung bakit nais ng Diyos, bakit nais ni Kristo na ang mga mananampalataya niya ay nag-iibigan. For the world to know that you are my disciple. Importante pala na malaman ng mundo na may tagasunod si Kristo dito sa lupa. At iyan ay malalaman sa pamamagitan ng ating alin, pag-iibigan sa isa't isa. Hindi ko lang kung nandiyan na kayo sa portion na yan ng 1 Peter. Halos nagkakasabay kami ni Pastor Ray sa aming, ni Pastor Owe sa aming pag-aaral ng 1 Peter. At yan ay mababasa nyo po sa record ni Juan. John 13,
John 13 verse 34 up to 35. Mula sa labi ng ating Panginoon Kristo, ganito ang kanyang sinabi. Verse 34 up to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Pansin niyo po yung pagtatapos ng salitang magmahalan kayo, exclamation point. Importante yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nandun yung diin. Nandun yung diin ang kanyang sinasabi. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, paano ba tayo minahal ni Kristo? Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig. Isinakripisyo niya ang lahat upang ikaw at ako ay matubos at mapabilang sa karian ng Diyos. Eh di ba, inutos din ho yan doon para sa mag-asawa. Yung uri ng pag-ibig, ang pag-ibig ng lalaki sa babae, ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia ay may hangaring mapanatiling malinis ang iglesia. At ganoon din ang pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae. Protektahan, ingatan at mapanatiling malinis ang kanyang asawa. Same thing. Sa mga mananampalataya, ang ating pag-ibig sa ating kapatid sa pananampalataya ay hindi pag-ibig ng mundo, kundi kung paano tayo inibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. And in verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Lagi tayo nagtatanong, Lord, paano ko ba kayo maparangalan sa araw na ito? At isang sagot doon, fervently love the brethren. Utos ito ng Panginoon. Magmahalan tayo bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Malalaman ng lahat ng tao sa mundo na tayo ay tagasunod o alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Walang sikretong Kristiyano, kapatid. Nais ng ating Panginoon, ng ating inamahal na Kristo, nag-alin ng kanyang buhay, na nalalaman ng mundo na tayo ay tagasunod niya. At hindi yan sa pamamagitan, hey, I am a Christian. Ako ay nasa FCC Pulos, Bacoor, hindi tayo nagmahal. Isa sa ginamit dyan ni Pastor MacArthur ay ang unang Korinto. Ang patungkol doon sa binanggit niya kasi ang problema sa Korinto ay paganism, pagkain. Kalimutan ko yung exactong verse. Ang sabi doon ni Pablo, kung ikaw ay inimbitahan ng di mananampalataya at naghain ng pagkain, kainin mo. Hindi na nagtatanong. Pero, kung may kasama ka at nagsabing yung pagkain na yan ay inihanda sa Diyos-Diyosan, huwag mong kakainin para sa kapatid na iyo. Madalas po ang mga Kristiyano, sino ang sinasakripisyo? Sino ang madalas na sinasakripisyo na ma-offend? Kapatid sa pananampalataya. No. Kung nasa harapan tayo ng di mananampalataya, ang ating pong pipiliin na kampihan na sang-ayunan na yung ating kapatid sa pananampalataya para malaman ng mundo na tayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Doon sa verse na yun, nakalimutan ko yung verse, 1 Corinthians yan, na sabi doon, dahil doon sa nagsabi sa iyo na yung pagkain na yan. See, yung unang verse, sabi doon, kung ikaw lang inimbitahan ng Kristyano, naghahain ng pagkain sa lamesa, kainin mo, di ka na magtanong. Huwag ka na magtanong. Ito ba'y galing sa Diyos-Diyosan ninyo? Huwag ka na magtanong. Kung ikaw lang at hindi mananampalataya, para saan? Para siya'y mahikayat mo. Pero kung may kasama kang bagong Kristyano, alam niya na yung pagkain na yun ay galing sa Diyos-Diyosan, nandidiri siya. Alam ko, tatalakayin niya sa inyo ni Pastor Owen. Nandidiri siya, sabihin niya sa'yo, Pastor, ang pagkain na yan, inalay sa Diyos-Diyosan. Alam ko, yan ang buhay ko dati. Then, sino ang i-offend mo?
itong kapwa mo Kristiyano, kapatid mo sa pananampalataya, o ang hindi Kristiyano na may magandang intensyon na kayo pakainis. Pagka pinili mong i-offend ang iyong kapatid sa pananampalataya, anong sasabihin ng hindi mananampalataya? Ay, okay lang pala, pamumuhay ko. Pero pag pinili mo ang iyong kapatid sa pananampalataya at na-offend siya, ganyan pala sila mahalan. See? That's the whole point. Yan yung nais ni Pablo na makita. Hindi lang si Pablo, ginamit lang ng Diyos si Pablo para na iparating yung kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya. At same thing po sa ating panahon. Nais ng ating Panginoon na tayo'y alin, na ipagkakaisa sa pag-ibig, fervently or intensely. Nalalampasan pa yung limitasyon ng pag-ibig. Hindi ko na mapakalalalimin yung fervently, dala lang po tatalakayan din yan sa inyo. Papansin niyo po yung verse 4. Balikan natin yung Colossus chapter 2. Sabi sa verse 4, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlanginuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. So yung purpose ng ating pong pag-ibigan para rin tayo ay alin, maging matatag, hindi tayo mabiktima ng mga maling katuruan. Hindi tayo aayon doon sa mali. Alam ko na ini-emphasize sa inyo ni Pastor Owe ang salitang righteousness. Hindi lahat ng maganda ay mabuti or matuwid. Ang dapat mong ayunan palagi ay ang matuwid, yung righteous. Unity in love will make us know to this world that we are Christ's disciple. Okay? Yan ang ating church. Kung tayo ay alin, kung tayo ay mature, tayo ay mayroong pagkakaisa sa pag-ibig sa isa't isa. Number 3. Number 3, yan ay mababasa nyo sa last part ng verse 2. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at maunawaan ninyo ang lubos na lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Yung salitang malaman at maunawaan ninyo. Ang ibig sabihin, ang number 3, sound doctrine. Meron tayong tama, tiyak na katuruan. Meron tayong tiyak at tamang mga katuruan. Yan yung pangatlo na nais ni Pablo na taglayin ng mga matured na mananampalataya. Napansin niyo po yung binanggit na mystery or yung hiwaga. Lihim na plano. Binanggit din yan ni Pablo dyan sa chapter 1 verse 26 ng Colossus. Chapter 1 verse 26, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hilirang. Ibig sabihin sa church, inilihim ito during Old Testament sa mga propeta at maging sa mga anghel. But then, si Kristo ay dumating at nagsimula ang church age. Inihayag ito ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ano itong hiwagang ito? Ang problema po sa Colossae ay ang katuruan patungkol kay Kristo. Sinasabi ng mga, ang tawag po sa mga maling nagtuturo ay Gnosticism. Isa sa kanilang maling katuruan about Jesus Christ, hindi siya fully human. Hindi siya dumating sa mundo. Hindi siya lubos na tao. Hindi po pwede yun kasi maapektuhan ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang katawan. Si Kristo ay alin, 100% na Diyos. At siya ay lubos na nagkatawang tao. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan lamang ng totoong tao. At kung ang Diyos ay just, sino ang dapat mamatay? Ikaw at ako. Ikaw at ako. Tayo ang dapat mamatay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa kanyang habag at kagandang loob, ipinagpalit niya. Ipinalit niya ang kanyang bugtungan. Si Kristo ang namatay, si Kristo ang nagdusa, imbis ikaw at ako. But then, sino itong si Jesus Christ? Siya ay Diyos mismo. Siya ang pangalawang persona sa Trinidad.
Siya ay pinangako ng Diyos doon pa lamang sa Old Testament, sa Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos nung nagkasala si Adan at si Eva, darating ang araw na ang binhi ng babae. Ang tinutukoy niya, mayroong virgin birth. May babaeng magdadalang tao na hindi ginalaw ng lalaki. And that is Mary. Dalawa pa lang ang tao. Si Adan at si Eva. Ando na yung gospel. Itong binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo mo pertaining to Satan, to the snake. At dahil sa kanya, maglalaban-laban ang binhi o ang lahi ng babae dahil sa kanya about Jesus Christ. Okay? So, nandun na yung gospel. And that's our doctrine. So, 1 Peter na yung pinag-aralan, napakaganda ng introduction ni Pedro. Verse 2. Ang Ama ang pumili sa simula pa, ang Espiritu Santo ang nagpapaging banal sa mga pinili ng Ama upang maging masunurin at ang dugo ni Kristo ang naglilinis. Our salvation is Trinitarian. How come na paniniwalaan natin ang sinasabi ng iba na hindi totoo ang Trinity? Yes, the Bible hindi naglalaman ng salitang Trinity. But the concept of Trinity is there. Hindi mapapasinungalingan. Okay? That's our doctrine. Tiyak na katuruan. No? Ang hiwaga na tinutukoy dito ni Pablo na nilihim sa mahabang panahon at inihayag sa kanyang mga hinirang ay ang Diyos na nagkatawang tao. Na si Kristo ay lubos na Diyos na nagkatawang tao. It is the mystery revealed. Ito yung hiwaga na inihayag. Na ang pag-asa ng mga mananampalataya ay tanging sa Diyos na nagkatawang tao. Napansin niyo po, binanggit din niya ni Pablo kay Timoteo sa kanyang sulat kay Timoteo. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy chapter 3 verse 16, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. At ano yung hiwaga na yon? Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kalwal at iyan. At ano yung mystery? Ano yung hiwaga na iyon na nahayag? It's all about Jesus Christ. He is God incarnated. At sabi ni Pedro, bago pa nilikha ang sanlibutan, itinalaga na siya ng Ama upang tubusin ang kanyang mga pinili. Imagine that. That's why sa Gethsemane, minutes na siya ay ulin or hours. Ilang oras na lang ulin siya. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Bilang tao, Ama, maaari bang wag ko nang inumin ang saro ng paghihirap na ito? Pwede ba wag ko nang ituloy yung hirap na dadaasin ko? Ngunit, kalooban mo niya. Ano yung kalooban ng Diyos? Na siya ay magdusa, maghirap. Dahil bakit? Bago pa nilikha ang sanlibutan, itinalaga na siya ng Ama na siya ang mag-aalin ng kanyang buhay upang ang mga pinili ng Diyos ay mapawalang sala, mapalubag ang Diyos sa kanyang puot sa kasalanan at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin. Para sa akin, yung grace is still a mystery for me. Hindi ko kayang salikupin ang aking pag-unawa, yung tunay at lubos na kahulugan ng grace. Nakakadurog ng puso yung grace ng Diyos. At kung yan ay may pagkaunawa ka sa grace ng Diyos, magpapatuloy ka pa ba sa pagkakasala? Ano sabi ni Pablo, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Mas pasasaganahin pa ba natin ang kagandang loob ng Diyos? Patuloy mo pa bang i-abound ang grace ng Diyos? Ibig sabihin, kung naunawaan mo yung grace ng Diyos, then sa lahat ng kaya mong gawin sa tulong ng Panginoon Kristo, hindi ka na magpapatuloy sa langit. At maging yung mga kapatid sa pananampalataya,
iibigin mo, tutulungan mo, dadamayan mo. Dahil yan ang nais ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Malinaw na tinuturo ng Biblia na napaka-importante ng doktrina, ng katuruan ng Biblia. Yan ay sinasabi ni Pablo doon sa sulat kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6, 3-4. Atin lang kasadahan. Unang Timoteo chapter 6, 3-4. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masasamang hinala. Kung meron, sabi ni Pablo, na magturo sa inyo ng ibang katuruan, sabi niya, hindi yan ang nais ng Diyos. Then, ganun din, sinabi din niya ito sa 2 Timothy 4:2-3. 2 Timothy chapter 4, verse 2-3. Ang 2 Timothy po ay farewell letter ni Pablo. Kasi ramdam na niya sa oras na isinusulat nitong 2 Timothy na siya ay iaalay na, pupugutan siya ng ulo ni Nero. Ano sabi niya noong bilin niya kay Timoteo? Chapter 4, verse 2-3. Sabi rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng alin? Matiyagang pagtuturo. Bakit? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig. Sino yung sila? Ang mga tao. At yan yung nangyayari sa ating panahon. Pansin niyo po ba? Baka meron sa inyo. Nalin, ano sabi niya? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Anong sabi ni Pastor John MacArthur? Mayroong nagsabi sa kanya, bakit doctrinal siya magturo? Hindi mo ba alam, doctrine divides? Nasagot ni Pastor John MacArthur, yes, doctrine divides. It divides error from truth. It divides sheep from goats. Yan ho ang kahalagahan ng sound doctrine. Now, dito po sa verse natin, it's all about Christ. Now, sa ating pangkalatang pag-aaral, maraming doctrine na tinuturo Biblia. The doctrine of grace. The doctrine of sin. Marami pa ito. Which is, ano sabi ni Pablo sa kanyang sulat na ito, ang lahat ay na kay Kristo, doon napugat ang lahat ng kaalaman ng iyan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagiging sincero ay hindi sapat. Sincero rin kaya ang dyablo na nananampalataya na iisang Diyos. At alam niyo po, ano sabi doon? James 2:19. Nananampalataya ka ba sa isang Diyos? Ano sabi niya? Mabuti yan. Alam mo, yung salitang mabuti yan, sabi ni MacArthur dyan, sarcastic. Alam mong hindi tama, pero sabi mo, mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya. Okay. So, yan po yung katotohanan. Ang pagiging sincero ay hindi sapat. Ang pinaka-importante yung nilalaman ng ating sinasampalatayanan. Dahil mayroong true Jesus Christ at mayroong fake Jesus Christ. Mayroong Christ, mayroong anti-Christ. Ang anti-Christ ay hindi total opposition pero nagpapanggap. Ano po ba yung nagpapanggap? Nabiktima na ba kayo ng pagpapanggap? Merong item, original po yan, ma'am. Sa Korea, bestseller yan. Tapos sinabi ang presyo, ang mahal. Ay, kayo lang, meron yan. Binili mo. Andito ginamit mo, alin?
Fake pala. Nagpapanggap. At yan yung Antichrist. Hindi lamang total opposition to Jesus Christ, pero nagpapanggap. At we have, meron tayong proof para malaman, mahubaran yung hindi tunay. At yan ay alin, ang doctrine. The truth. Kung allergic kayo sa salitang doctrine, ang isa pang salita ng doctrine is truth. Katotohanan. Ang doktrina ang katumbas ng salitang doktrina ay katotohanan. Wala pong foul na o technical word dyan. Iisa ang ibig sabihin. Yan. Okay. Truly, doctrine divides. It divides truth from error. At isa pa na doctrine ay ang, alam niyo po, sa early churches, para malaman mo yung kanilang pinanghawakang doktrina, it is by their hymns. Ang sarap pong awitin ng hymn. Dahil inire-reveal nito yung tunay nating pinanghawakang doktrina. Meron akong isang paboritong kanta, To God be the glory, yung chorus niya, Oh, come to the Father through Jesus, His Son. Yung nakikinig na bibigyan ng mensahe, come to God, come to the Father through Jesus alone. At kung siya'y patulog-tulog man habang nagpipreach ang pastor, doon sa pag-awit natin ng hymn, nandun yung mensahe. At yan po yung early churches. Their doctrine known by their hymns. Alam niyo po ba na music and song is also a message to the hearers? Maniwala po pa kayo doon? Diba kung bigo ka sa pag-ibig, anong kinakanta mo? Diba? Kung ikaw ay in love, anong kinakanta mo? How about Christian song? Mensahe po yung awit. At dapat maingat din tayo sa ating mga ina. It's all about sound doctrine. It's all about sound doctrine. Because doctrine saves. Ang sabi ni Kristo, ang nakakaalam ng katotohanan ang siyang makakalaya. Doctrine saves. All about Jesus Christ, the truthfulness about who Jesus is. And number 4 ay nasa verse 4. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malilang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Pansin niyo po ang binanggit ni Pablo, magagaling nilang pangangatwiran. Deluded. So number 4, safe from false teaching. Maging ang isang mature na Christian o healthy church, siya ay ligtas maging sa mga maling katuruan. Sa Greek word, isang salita lang po ang false teaching, deceive you by fine sounding arguments. Yan po yung original na o ang pinakamalapit na meaning ng Greek word dyan. Deceive you by fine sounding, mukhang totoo. Again, hiramin ko yung trabaho ng ilan nating kapatid sa bangko para malaman nila na fake ang pera, sanay sila sa tunay na pera. Hinahawakan ba nila yung fake na pera ng mga nagtatrabaho sa bangko? Sir, ma'am? Hindi sila binibigyan ng fake. Saan sila sanay? Ano yung madalas lang sa Latin hawakan? Yung true, yung genuine money na bills o ano pa man. At ganun din tayo, hindi natin pinag-aralan dito fake. At ito yung mandato ng Diyos maging sa atin ng mga lingkod. Be like Berean, mga kapatid. Madalas po ito ninyong marinig. Be like Berean. Bagamat wiling-wiling makinig ang mga Kristyano sa Berea, pagdating sa kanilang bahay, sila ay nagsasaliksik. Gusto nilang malaman, totoo ba ang pinag-aaral nito si Pablo? Bagamat they love Apostle Paul, but their trust na hindi sa kanyang pangangaral kung saan. Sa Biblia mismo. So, safe from false teaching. Nitong nakaraang araw,
may dumating na kamag-anak ng ating mga biyanan na pastor daw sa Kalantas at ang kanyang approach sa ating mga biyanan ay dahil marami sa kanyang mga relatives, sa kanilang mga relatives hindi pa saved, so gusto niya na mag-conduct ng Bible study. At tinanggap ng aking mga biyanan dahil relative, napakilalang pastor. At kinausap din ako. And then sabi ko, matagal na akong naglilingkod sa Panginoon sa lugar na ito at marami na akong ginawa para makapakinig ng salita ng Diyos sa inyong mga relatives. But then, matigas ang puso nila. Then, why not? Kung yan ang hangarin nyo, hindi ako kukontra dyan. Susuportahan ko kayo. Kasi sabi niya, magtatayo muna tayo ng church, ng simbahan. Sabi ko, parang hindi tama. Unahin natin yung mananampalataya bago yung pagtayo ng building. Sabi niya, meron na akong 20 ohas na yero. Yung gano'n. Sabi niya, madali na lang yun. Madali na lang magpuno pagyari ng simbahan. And sabi ko, bahala kayo. And then, alam niyo, ang kanyang pinalabas sa aking diyanan. Nagkasundo na kami, dalawa, pastor sa pastor. Sumang-ayon daw ako, marami pang iba. Now, dumating ang araw na siya ay nag-Bible study for the second time around. And then, purihin ng Diyos dahil lumalago ang ating pong mga kasama. Dahil narinig nila ang mga maling katuruan. Kalahin mo, pangalawang beses pa lang niya mag-Bible study, inibigan na niya ang mga umattend na mag-tithes. Pangalawa ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, which is na nakipag-argumento ang aking bilas, ang aking, dalawang bilas na babae. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia, sir. Ang tinuturo ng Biblia, apart from words, ang kaligtasan. At meron din siyang ginagamit na Biblia. Meron din siyang ginagamit na verse sa Bible, sa pahayag, na gaganting pala ng bawat isa ayon sa kanyang mabubuting gawa. Kaya nag-conclude siya na salvation is through good works. Out of context. At ako'y natuwa. Bagamat nasaktan ako, pumayag sila, pero uri ng Diyos dahil nanindigan ng ating mga biyana sa iba nila lang na lugar dali ng simbahan. So may malalim na ugat na dahilan kung bakit nahatok sila na paitulutan ng Diyos na magkaroon ng false teacher sa kanilang poder. But then, purihin ng Diyos dahil nakita nila kung ano yung totoo at ano yung kasinungalingan. Alam niyo po mga kapatid, Satan's most effective tool na maraming mga individual ang naligaw or nalinlang ay ang kanyang almost true teaching. Ang kanyang almost true teaching. Paano mo malalaman ang kasinungalingan kung sa katotohanan salat ka? Kung sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala kang panahon. Sorry. Isa pa sa nais kong dagdag sa part na yan, the most terrifying words from Christ that anyone can hear because of delusion dahil sa nalinlang ka, yung Mateo 7:21-23. Maring ilan sa inyo sa ulagang verse na ito. Not anyone who calls me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Alam niyo po, hindi yan sinasabi ni Kristo sa mga Muslims. Hindi sinasabi ni Jesus yan sa mga Buddhists. Sinasabi yan ni Jesus to those who say they are Christ believers. They are believers of Christ also. Sino ba tumatawag kay Kristo na Panginoon? Yung mga nagsasabing sila rin ay alin, Chris? Yano, bakit sinabi ngayon ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kanya ng langit. Dahil bakit? Dahil marami ang alin, nalinlang. Dahil merong alin, false teaching. Napansin niyo po yung isasagot ng mga taong ito pagdating ng araw ng paghukom. Verse 22,
Sa araw ng pag-upo, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? There is also a question. Nangaral kami sa inyong pangalan, Panginoon. Alin pa? Nagpalayas sa mga demonyo, mas matindi yun. Ay maraming ganyan sa ating panahon. Nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Kristo at ang uli, gumawa ng mga himala. For the name of Christ. At ano sasagot ng Panginoon Jesus? Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi ibig sabihin, hindi ka talaga kilala sa pangalan na exist ka pala sa mundo. Hindi yun yung ibig sabihin. Kundi wala siyang nakikilalang katulad mo na kabilang sa kanyang tawag. Okay? Mga kapatid, mag-ingat saan? Sa false teaching. False teaching was a big concern for Paul. That's why binanggit niya yan dyan sa verse 4. Ang strategy ng false teachers ay alin? Magaling silang mga tuwiran. Masarap silang pakinggan. It uplifts the hearts of the listener. Para hindi masaktan ang kalooban ng kanilang tagapakinig. Gagawa sila, magsasalita sila ng mga salitang alin. Tatangkilikin sila. Papasok sila sa panlilinlang. Bago tayo magtapos, pansinin natin yung farewell words ni Pablo sa mga taga-Ephesus sa Gawa 20:25. Bago siya umalis sa Efeso, mayroon siyang farewell na salita, pamamaalam na pananalita. Alam niya, hindi na siya makakabalik. Pansinin po natin yung kanya pong sinabi. Gawa 20:25-31. Sabi ni Pablo, nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya sa araw na ito, kasi niyo po yung bili niya, sinasabi ko, wala akong pananagutan, kasi niyo po, kung maparhamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ano yung kapahamakan naghihintay? Na ang kanyang isa sa kanyang mga tinuruan ay maniwala sa mga maling katuruan. Ibig niyang sabihin, para hindi kayo mabiktima, balikan yung mga tinuro ko sa inyo. Tuloy natin. Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko, alin yung mangyayari? Magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapahin ng kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ako. Nasabi ni Pablo, mula na rin sa inyo. So beware, be safe from false teaching. At ito yung kabuuan na dapat taglay ng mature church. Ito yung panalangin ko sa inyo personally. Na kayo ay maging matatag at malago. At ito rin yung ginagawa sa inyong Pastor Owes. At kahit sino pumunta rito na mga missionary pastor ninyo. Na kayo ay maging matatag, matibay ang inyong commitment kay Kristo, na kayo ay may tunay na pag-ibig na nagkakaisa para sa mga mananampalataya, para malaman na tayo ay mga alagad ni Kristo, na kayo ay tumatanggap ng mga tunay na katuruan, sound doctrine, iniibig nyo ito, pinananatili, itinuturo sa iba, lalo tigit sa mga anak ninyo, at dinedepensahan. Defend. At panguli, ang panalangin namin sa inyo na kayo ay maging safe, maging ligtas mula sa mga false teaching. Safe mula sa mga almost true
na katuruan. So, sa ating pagtatapos, meron akong 3 challenge. Number 1, how does our church looks like? Ito bang 4 na ito nakikita sa atin? Number 2, tayo ba ay may mabuting pamumuhay na may matibay na pananampalataya? Mabuti ba ating pamumuhay? Pinalulugdan po ba naman? Naninindigan po ba tayo sa katuruan ng Diyos? At ang huli, ang ating maturity ay na makikita sa ating pakikitungo sa isa't isa at pananangan at paninindigan sa katotohanan at katuruan ng banal na kasulatan. Purihin ng Diyos, tayo manalangin. Banal at makapangyarihan ng Diyos, maraming salamat, Ama, sa iyong kagandahan. Kayo na nagbigay ng iyong bugtungan na nag-alay ng kanyang buhay para manginirang niyo ay tunay na maging wangis. Kami nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Kami ay mayroong katatagan sa iyong mga salita, na kami ay nagsisikap na maging tapat sa aming commitment, hindi bilang obligasyon, hindi bilang pasasalamat sa iyong di kayang sukating kagandahan niyo sa amin na inihayag sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. At ganoon din na kami ay mayroong matibay na pinangahawakan, pinananganang katotohanan, sound doctrine, tiyak, totoo sa katuruan. At higit sa lahat ng huli, na kami ay safe, ligtas. Hindi kami madaling mapaniwala, madaya ng mga maling katuruan or nalingaling katotohanan. Maraming salamat sapagkat minsan pa sa oras nito, iniyan mo sa amin kung ano ang nais niyong lakarin namin. Nais niyong makita sa amin habang naghihintay kami ng kaganapan ng iyong pangako na kami makakasama niyo sa buhay na walang hanggan. Nawa, tumingin mo ito sa aming puso. Dalangin ko po, meron sa aming kalagitnaan na humaharap sa mga mahigpit na pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Nawa, magkaroon sila ng kagalakan at kapayapaan habang hinaharap ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Ganun din ang kalagayan ng aming katawan, kalusugan, ang dahil dala ng aming pagtanda. Nawa sa kabila ng panghina ng aming katawan, pagkakaroon ng diferensya ng aming katawan, mas lalo nawa kami lumalim pa at tumibay sa pagkakilala sa inyo at mayroong tunay na pagmamahal sa inyo. Maraming salamat, Ama. Lahat ng ito hinihingi namin sa pangalan ng gusto na natin sa iyo. Amen.